cinema during the pre-colonial period, the Spanish period, the American period, the Japanese period, and the contemporary period, let's all define what is cinema or cinema. What is cinema? Cinema is generally a branch of art that uses dialogue, editing, the scene layout, light, sound, and decor by the film made. The pre-colonial period. Ang Amaya ay isang pagkasaysayang kwento at drama. Ang panahon na pinag-uukulan ng kwento ay panahon bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Sa Visayas naman ang lugar ng pinangyayarihan. Ang kwento ay nagsimula sa isang puod na pinaghaharian ni Rahang Manggubat, isang kinatatakutang pinuno na mabagsik at walang patawad sa kanyang mga kaaway. Isang araw ay nangamba si Rahang Manggubat dahil ayon sa propesiya ng isang babaylan ay may isisilang na babaeng may kambal na ahas na tatalo sa kanya. Pinatay niya ang babaylan dahil hindi siya naniniwala dito. Nalaman nila na nagbubuntis ang isang alipin na si Dato Bugna ang ama nito. Hindi nagustuhan ni Bian Lamitan na asawa ni Dato Bugna ang balitang ito dahil nagbubuntis siya. Ang paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino noon ay nakadepende sa estado ng buhay sa kanilang mga kasuotan. Marangya ang kasuotan ng mga raha, samantalang payak ang kasuotan ng ripon o alipin ng mamamayan. The Spanish period. Ang Dalagang Bukid. Ang Dalagang Bukid ang pinakatanyag na sarswela at isinulat ni Hermogenes Ilagan at may musika ni Leon Ignacio. Una itong itinanghal sa Teatro Zuriela sa Maynila ng kumpanya ni Sarswela Ilagan. Ang nasabing grupo ay pagmamayari ng manunulat. Si Atang de la Rama, tinaguri ang reyna ng Kundiman, ang gumanap na Angelita. Pinakapopular na awit dito ang Nabasag ang Banga, na inaawit ng may kasalyo na tap dance at hitik sa pahiwatig na sexual. Na isa pelikula na rin ang dulang ito at si Luis Nepomuceno ang siyang nag-produce. The American period. Walang sugat ni Severino Reyes. Si Julia at Tinyong ay nagmamahalan. Pinahihirapan ng mga fraile ang ama ni Tinyong hanggang sa ito'y namatay. Dahil dito, nagkaroon ng pagre-rebelde at sinugod ng mga kalalakihan ang istasyon ng Giginto kasama na dito si Tinyong. Samantala, ipinagkasundo naman si Julia ng kanyang ina kay Miguel na anak ni Tadeo. Nang namalaman ito ni Tinyong mula sa kanyang kaibigan na si Lucas, bumaba sila ng bayan kasama ang mga katipunero. Sa simbahan, ikakasal si Julia kay Miguel nang dumating si Tinyong na sugatan. Nasa punto ng kamatayan, ipinatawag ng hiniral ng mga katipunero ang pari para makapangumpisal si Tinyong. Pinakinggan ng Cora ang kumpisal ni Tinyong. May huli itong kahilingan ang binata na sila ni Julia ay makasal bago siya mamatay. Kahit galit ang ina ni Julia, pumayag rin ito sa huli. Ikinasal sina Julia at Tinyong. Nagpanggap na sugatan si Tinyong para mapakasalan si Julia, pero huli na ang lahat kahit sumigaw si Miguel nang walang sugat si Tinyong. Gawa-gawa lamang ng hiniral at ni Tinyong ang buong eksena at walang magawa ang mga tao dahil naikasal. Japanese period. Ibong Adarna. Ibong Adarna is a 1941 Filipino adventure film written and directed by Cindy Salupides under LBM Pictures with Manuel Conde as the technical supervisor. It is a film adaptation of the epic poem of the same name. The film was originally released in black and white and is the first Philippine film with a color sequence. Ang Ibong Adarna ay isa sa pinakatanyag nito sa kasaysayan ng literatura ng Pilipinas. Ito ay nagsasalaysay sa kwento tungkol sa isang mahiwagang ibon na mayroong nakakamanghang kapangyarihan. Ito ang magintong aral ng Ibong Adarna. Dapat nating mahalin ang ating mga kapatid katulad lamang sa pagmamahal natin sa mga magulang. Ating tulungan ang mga kapwa, lalo na ang mga taong labis nangangailangan.
Taos pusong maging mapagbigay sa ating kapwa at ibahagi kung ano meron ka sa mga taong nangangailangan. At tigaan mo Huwag tayong maghusga sa pisikal na kaanyuan ng tao. Dapat tayong lumayo sa pagkakaroon ng higit sa tagumpay ng iba. Huwag gumawa ng masama sa kapwa. Maging matapang at manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa iyo. Maging isang mabuting anak sa inyong mga magulang. The contemporary period. Ladies. The Crying Ladies is a 2003 Filipino comedy drama film directed by Mark Neal. It is a story of the three women who are paid to cry at funerals. In Manila's lower rung, Choleng, Rhoda, and Stella work as professional mourners. For free, they attend funerals and start crying, often at the best of those mourning a loved one. But there is more to these three women than just a usual job they share. As a new assignment approaches, Choleng suffers a moral crisis, while Rhoda reflects on her prior acting career. As for Stella, she hopes to move up in the world and to get back custody of her son. Now we are all done talking about the cinema or films during the pre-colonial period until the contemporary period. So that's all. I hope you learned something from us and thank you for watching.